Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang ulilang lupaing malaon ng tigang ay muling sasaya, mananariwa at mamumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa, ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libano at mamumunga ng sagana tulad ng Carmelo at Saron. Mamamasda ng lahat ang kaningningan at kapangyarihan ng Panginoon. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinaghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Laksan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakikita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay lulundag. Aawit sa galak ang mga pipe. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig at ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib. Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan at tatawaging landas ng kabanalan. Ang mga makasalanan at mga hangal sa landas na ito ay di makararaan. Walang leyon o mabangis na hayop na makalalapit doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem. Masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan. Lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaupalad, ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghahari, yaong pagtatapat at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa'i bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari, pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Ang poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Minsan nang nagtuturo si Jesus, naroon din ang mga Pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan na mula sa mga bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. At sumasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang magpagaling ng mga may sakit. May dumating na ilang tao, dala ang isang paralitikong nasa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay sa harapan ni Jesus ang may sakit. Subalit wala silang maraanan dahil sa dami ng tao. Kaya't umakyat sila sa bubungan at binutas iyon. Saka inihugos sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Sa loob-loob ng mga eskriba at pariseyo, sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinagot niya sila, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan, o ang sabihing, tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Iniuutos ko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Pagdakay tumindig ang tao sa harapan ng lahat, binuhat ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos.
Nang gilalas sila at tigib ng takot na nagpuri sa Diyos, nakakita kami ngayon ng mga kahangahangang bagay, wika nila. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Tara, magnilay po tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay sa araw na ito. Kasama po ko, Father Kevin Crisostomo ng San Antonio de Padua Parish sa Parañaque City. Sa ating gospel reading ngayon, may narinig tayong dalawang pangalan. Bukod syempre sa pangalan ni Hesukristo. Ano ang mga pangalan ito? Si Elias at si Juan Bautista. Sino ba sila? Una, kilalanin natin si Elias. Sa Old Testament, siya yung tinaguriang greatest prophet ng bayan ng Israel. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang pagiging propeta, sa pamamagitan ng kanyang mensahe, ay maraming tao ang nagbagong buhay at nagbalik loob sa Diyos. Siya sabi nga na si Elias daw po ay hindi namatay. Sumakay po siya sa tinatawag na chariot of fire at inakyat sa langit sapagkat sa kanyang pamumuhay bilang propeta, nabiyayaan pa siya ng reward na buhay sa langit na hindi na kailangan dumaan sa kamatayan. Sino naman si Juan Bautista? Siya ang isa sa mga characters ng Advent season na ating pinagdiriwang ngayon. At si Juan Bautista ang sinasabing the last prophet before the Messiah. Ang huling propeta na nagpangaral ng paghahanda ng daan para sa pagdating ng Panginoon. At syempre alam naman natin na yung Panginoong kanyang tinuturo ay walang iba kundi ang kanyang kamag-anak mismo, pinsan pa nga niya, si Hesukristo. Dito makikita natin sa ating ebanghelyo ang tanong tungkol sa isang propeta. Ano ba ang propeta? At tamang-tama po sapagkat ang panahon ng Adbyento ay panahon upang gisingin tayo sa ating tawag at misyon na maging propeta. Ano po bang ginagawa ng propeta? Tatlong bagay po, tatlong P, madaling tandaan. Unang P is proclaim. Ginagawa ng propeta, ipahayag ang mabuting balita, ipahayag ang mensahe ng Diyos. Ang propeta ay sinasabing mouthpiece of the Lord. Kung ano mensahe ng Diyos, yun ang kanyang sinasabi. Mensahe ni Lord hindi mensahe ng sarili. Magandang paalala sa atin to. Kasi minsan po, ang gusto natin pahayag, mensahe ng sarili. Pero bilang mga propeta, bilang propeta sa bisa ng binyag, palagi dapat mensahe ng Diyos ang ating pahayag. Minsan yung good news, hindi naman palaging happy news. Minsan ang good news, nakakasakit din. Upang palalahanan tayo, ang propeta palaging magsasabi ng totoo. Ang propeta palaging magpapahayag ng katotohanan galing sa Diyos. Proclaim. Pangalawang letter P is prepare. Palagi natin narinig ngayong panahon ng Adbyento, prepare the way of the Lord. At muli paalala, hindi pa po tayo nasa Pasko. Tayo naghahanda pa rin ang ating daan sa pagdating ng Panginoon sa ating mga puso. At muli paanyaya, ihanda ang puso, i-prepare ang puso sa pagdating ng Panginoon. Paano? Sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Baka di ka pa nakakapagkumpisal na matagal na ayan, ini-invite ka ni Lord magkumpisal bago magpasko para malinis ang puso. Pangatlo at panghuling letter P, higit sa lahat is point. Ang trabaho ng propeta ay ituro palagi ang Panginoon. Hindi sarili ang tinuturo, kundi tinuturo palagi si Lord. Yan ang ginawa ni Juan Bautista. Di ba sinabi, I must decrease, He must increase. Siya ay tagapagturo lamang, hindi siya ang punto. Si Jesus palagi ang point. At tayo bilang propeta, tinatawag na maging pointers. Sana po ang panahon ng Advent ay maging panahon upang ituro natin palagi ang Panginoon, upang ihanda ang ating puso para sa kanyang kapanganakan, at higit sa lahat, palagi nating i-proclaim ang mabuting balita araw-araw. Tara, magdasal tayo. Let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, nagpapasalamat po kami sa biyaya na panahon ng Adbyento
kung saan tinatawag mo kami upang kami ay sumaksi at maghanda ng aming puso para sa iyong pagdating. Bless niyo kaming lahat, Lord. Nung kami bininyagan, binigyan niyo kami ng misyon na maging propeta. Nawa ang buhay namin palagi mag-proclaim ng iyong kabutihan. Ang buhay namin palagi handa at prepared sa iyong araw-araw na pagdating. At higit sa lahat, palagi ka naming i-point sa aming salita, sa aming gawa, sa aming uri ng pamumuhay. Linaw ito sa ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa ating pakikisa sa salita ng Diyos, salita ng buhay. At muli, paanyaya sa inyong lahat. Ngayong panahon ng Advent, may ilang araw pa. Please, 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 go to confession. Please, 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 attend an Advent recollection para ready ang puso natin. Sa TV Maria, marami tayong Advent recollection. At sa kanya-kanyang parokya, magkumpisal bago magpasko. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and see you soon.